So, punta natin si Brother Patrick Gonzales. Maganda yung kanyang tanong. Sabi niya rito, kapag mali ba ang ating unawa sa Godhead at di tanggap ang Trinity dahil maraming confused at tutol dito, ay maaari bang ikapahamak ito ng ating salvation kahit na-save ng biyaya at may faith kay Kristo? Aba, ano sa tingin mo, Brother Gomer? Alam ko, pareho tayo ng ano dito. Ikapapahamak ba kung confused at mali, yung pagkakilala at hindi tanggap yung Trinity? Kasi kung ako sasagot, ikapapahamak, Brother Gomer, ay kung sa'yo. Ay, oo naman, kasi yan po ay hidwang pananampalataya eh. Yan. So, ikapapahamak po talaga, una sa lahat. Okay? Ang pinakadelikado dyan, Brother Johnson, ay yung hindi mo paniwalaan yung personality ng banal na espiritu. Yun ang pinakadelikado. Yung pa man din yung kinakawawa doon sa Godhead. Di ba? Kasi pagka tinanggihan kasi natin ang banal na espiritu, ay napakadelikadong aral, no? Kaya nga, ang sabi doon, mapapatawad yung kasalanan sa anak eh. Pero yung kasalanan sa banal na espiritu, hindi mapapatawad. So, delikado po na i-reject natin yung personality ng Holy Spirit as member ng Godhead. Kasi pag nireject mo ang Trinity, Brother Johnson, kung titingnan natin yung history, bakit nire-reject ang Trinity? Number one, hindi pinaniniwalaan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yan ang isang dahilan kung bakit ayaw nilang tanggapin ang Trinity. Hindi ba? Kaya nga, yun yung aking ipinapaliwanag kayo na, Brother Patrick. Pag hindi mo pinaniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, anong klaseng pagtubos ang kanyang ginawa sa iyo? Ibig sabihin, masyadong mababaw yung katubusan na tinatanggap natin. Hindi gano'n. Kasi nga, hindi mo tinatanggap yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ganun din sa banal na espiritu. Kasi nga, ito yung tinatanggihan ng Trinity, Brother Johnson eh. Kasi kung tatanggapin nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at tatanggapin nila na ang banal na espiritu ay ganun din, Diyos, ay wala ho talaga silang ibang pupuntahan kundi sa Trinity. Kaya nga, ang kadyusan, yun nga, may oneness. Ano yung oneness, Brother Johnson? Ito yung modalism. Na ang ibig sabihin, ang paniniwala nila, yung kadyusan mode na doon sa lumang tipan, Father, dito sa bago, yun yung anak, at dito naman yun sa ating panahon, Holy Spirit. Yan lang isa, oneness. Ang isa namang paniniwala sa kadyusan, isa lang talaga. Yung anak, tao. Yung Holy Spirit, power. Delikado talagang aral yun. Ikapapahamak talaga yan, Brother Johnson. Yan yung masasabi po natin dyan. Opo, ikapapahamak yan talaga kasi pamuson yun, Brother Gomer, yung walang kapatawaran doon sa Mateo, di ba? O ngayon, tungkol naman sa ating Panginoon, kapag kamali din pagkakilala mo sa Panginoon, ay walang kwenta rin yung pagtubos na gagawin niya kasi ang pagkaniwala mo, tao siya na tumubos sa'yo. Hindi ka maliligtas ng tao, Ayun na nga. Paano kang iniligtas ng kapwa mo tao? Ayan nga kasalusulat sa Biblia, huwag kang tumiwala sa tao kung kaligtasan ang pag-uusapan. Delikado rin po, mga kapatid. Talagang ang hindi ho maniwala sa Trinity ay may panganib po sa kaligtasan. Meron ngang talata doon sa Isaias, di ba? Na sabi, basahin nga natin. Yung tinutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoon, yan ho ay ano yung sa 25 verse 9 ba yan, Brother Johnson? Ito, Isaias 25:9. At sasabihin sa araw na yaon, sabi niya, narito, ito'y ating Diyos. Hinihintay natin siya. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya, tayo'y matuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ito pong tinutukoy po dito, mga kapatid, ay hindi ho ito yung Ama ng ating hinihintay. Ito yung ating Panginoon. Paano ngayon kung hindi ka naniniwala na Diyos yung hinihintay natin? Ay, tao yan. May debate doon habang naghihintay. Yung mga sasalubong, sabi ng Iglesia, hindi, tao lang yan. Pwede bang mangyari yon? Yung naghihintay sa Panginoon, naniniwala na Diyos siya. Walang pag-asa, wala pong makakasalubong o sasalubong sa Panginoon. Ay, nandito na yung tao na hinihintay natin. Wala namang ganun na. Malabo. Malabo talaga. Malabo yan. Kasi nga, alam mo, ang bunga ng laman, tingnan mo doon sa Galacia. Tingnan natin yung Galacia sa 5. Tingnan natin yung talatang 19.
Hayag ang mga gawa ng laman. Tingnan po ninyo ha. Sa makatuwid bagay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Bahagi yan yung hidwa na pananampalataya. Yung sabihin mo na, ang Holy Spirit, power. Ano sabi ni Apostol Pedro doon sa isang talata sa 2 Pedro 2, ang talata ay 1. Tingnan po ninyo. Ngunit, sabi diyan, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y mga kakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Tingnan ninyo, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Kita mo, ayaw tanggapin ng ating Panginoon ay Diyos talaga na mga tataglay sa kailang sarili ng madaling pagkapahamak. Delikado, Brother Johnson. Tama. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Juan o tingnan ninyo sa unang Juan 4. Sa 4.1, tingnan mo ninyo mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. O paano makikilala kung ang turo ay turo ng espiritu? Tingnan ninyo. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, dito makikilala. Sabi niya, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Abay, kung papansinin niyo po itong talatang ito, kahit na, kasi kung hindi mo masyadong susuriin ng talatang ito, Brother Johnson, parang walang masyadong kahulugan ito Pero kung titingnan mo, ang sabi niya, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang ating Panginoong Jesucristo talaga hindi laman, hindi sa flesh. Basahin natin sa English. Tin mo sa English. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh. Iba po yung Jesus Christ come as a flesh. Is of God. Ibig sabihin talaga, Brother Johnson, para ang maging tama ang maging doktrina mo, tanggapin mo na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ang pwede lang magpahayag niyan ay yung banal na espiritu na Diyos din, Brother Johnson. O ituloy natin sa verse 3. Sabi niyan sa verse 3. In every spirit that confesseth not, tingnan ninyo that Christ is come in the flesh is not of God. Nakita nyo yan? Ilagay nga natin sa Tagalog. Ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Kailangan lang ipahayag mo, Brother Johnson, pala, talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Kaya nga, bahagi ng doktrina ng Kristiyano yung tinatawag na incarnation. Ano yung incarnation? Ay siyempre, kung hindi ka naniniwala na Diyos ang ating Panginoon, hindi ka maniniwala doon sa incarnation. Di ba? At yan ay magiging hidwang pananampalataya. Kasi nga, ayaw mong tanggapin yung patotoo ng Ama tungkol sa kanyang anak. Kailangan natin tanggapin yung patotoo ng Ama tungkol sa kanyang anak. Ay anong patotoo ng Ama tungkol sa kanyang anak? Hebreo 1:8. Tingnan natin. Ang sabi naman diyan, ngunit tungkol sa anak, ay nagsasabi nito yung Ama ang iyong luklukan, O Diyos. Ito yung patotoo ng Ama tungkol sa kanyang anak. Ngayon, pag tinanggihan natin ito, ay kayo na pong bahala dyan. Balik ko muna sa'yo, Brother Johnson. Salamat. Okay.